Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay, ano na bang pecha ngayon? 20? 19 ba? 19 pa ngayon, 18 lang. 19? Oo. 19 ha? 19. Hindi 20. Mali tayo, 19 pala. So, kamusta po ang bawat isa? So, ako po ang nabigyan ng task sa pechang ito upang magbigay ng maiksing Bible exhortation, no? So, ang pamagat po ng aking Bible exhort today is come and get closer to Him. Come and get closer to Him. Amen. Amen. So, ito po ay manggagaling sa James 4:8. Sa James 4:8, come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your heart, your double-minded. So, sa Tagalog po ay, magsilapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisay ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may mga dalawang akala. Amen. So, bago po tayo mag-start, samayin niyo muna po ako sa maiksing panalangin. Yes, hallelujah, Father God, Lord. Once again, Panginoon, salamat sa privilege, Panginoon, na kayo gagamitin ulit sa pulpitong ito, Panginoon, Lord God. Lord, use me an empty vessel, Panginoon, at ikaw po manguna sa mga sasabihin ko sa umagang ito at ang maging kaloob-loob, Panginoon, ng mga aral at banal mong salita, Panginoon, na siyang mamalagi at maiangat sa araw na ito. Tulungan mo ko ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, at maihay ko yung salita sa umagang ito. Amen. So, nung tayo po ba ay bagong dating dito sa Saudi, no? Siyempre, una, hindi natin kilala yung bawat isa, lalo na nung first time sa mga trabaho, no? Hindi natin alam kung ano ba yung ugali ng bawat isa. Siyempre, nahihiya ka pa, no? Nahihiya pa tayo kasi paano natin siya lalapitan, paano natin siya kakausapin, no? Ganun yung ano natin isip natin, paano ba na yung mag-isimula, paano tayo yung step ang gagawin. Siyempre, siguro sa una, nahihiya ka, pero at the end of the day, lalapit ka rin sa kanya at tatay mo di siya kausapin. Di ba? Ganun tayo, doon tayo magsisimula para mapalapit yung loob natin sa kanya. Amen? Same lang yan nung nililigawan ni Brother Jepoy si Pebs. Di ba sila ganong kakilala nun? Sakto lang, di ba? Yung kanilang tamis ng pag-iibigan, hindi natin alam kung paano nag-umpisa. Kung si Pebs ba yung unang naglumapit kay Poy o si Poy yung unang lumapit sa kanya. No? Nagiging tuloy ako eh. Kaya ito dalawa ito, naging testimony ng buhay nila eh. Napakaganda eh. Ganda lang kayo ito eh. Pero ewan ko lang kay Brother Jepoy kung paano siya nag-moves para mapalapit siya dun sa... Krispy Kreme. Ha? Krispy Kreme lang ba? So, no? Paano ba niya nasukit yung puso ni Sister Bebs, no? Paano ginawa niyang moves? Siguro, syempre, sa una, sasabihin niya, uy, hello, kumusta ka na? Ano pangalan mo? Syempre, magpupusigi naman tong si Jepoy na kausapin siya. Ngayon, si Bebs, pakipot-kipot pa. Syempre, ano ako si Bebs? Hoy, ba't ba? Alayo, gano'n. Ako si Bebs, sabi niya gano'n. Tapos, kinikilig-kilig ko nun si Bebs. Sabi niya, ilan taon ka na? Sabi, 27 years old lang. Gano'n, ha? Siyempre, kasi nga, ito si Jepoy, pusigido siya na mapalapit doon sa tao niya. Kasi nga, siguro, nagkakaroon na siya ng hangarin na maging girlfriend niya, at the future, magiging wife niya. At ang ganda ng kwento, di ba? Yun kasi yung nararamdaman ni Brother Jepoy eh. Hindi, gusto ko siya, tapos gusto ko siya makasama. No? Oh, at the end of the day, naging boyfriend and girlfriend sila. Ang bilis naman.
hanggang ngayon, dumating ang araw na kinasal din sila at sila ay nagkatuluyan. So, ang ganda kwento, di ba? Nandun yung step, nandun yung hangad. Paghangad ni Brother Jepoy na makuha yung salitang oo ni Sister Bebs. Ganun siya kaposige para lang gusto niya eh. No? So, ganun din dapat tayo sa Panginoon. Kung gaano natin kaporso na, laging gusto natin na, lagi nating, meron tayong communication dun sa asawa natin, dapat ganun din tayo sa Panginoon. No? Sabi nga niya, come near to God and He will come near to you. No? So, ang ganda ng verse na ang Panginoon laging bukas palad siya na tanggapin tayo. Kasi tayo yung dapat laging lalapit sa Kanya. Hindi tayo yung maghihintay sa Panginoon. Hindi lang pagkat may problema ka, tsaka ka lalapit sa Panginoon, tsaka mo siya hanapin. Amen? Diba? Hindi dapat ganun. So, meron tayong mga 4 step how to be closer to God. No? So, ano ba yung una nating step para tayo ay mapalapit sa Panginoon? Para tayo ay mangusap sa Kanya. So, number 1 is by prayers. No? Panalangin. Kung yung habit natin ay habit natin kumain, habit natin mag-shopping sa balat, habit natin mag-basketball, habit natin maglaro ng bilyar, dapat mas maging habit natin yung panalangin. Yan yung unang-una natin gagawin upang tayo ay makapalapit sa ating Panginoon. Pangalawa po, ano po yung pangalawa? Ang pangalawa, give time for the book of life. So, ako po ay isang kanyada na yung dito, no? Kailangan talaga. Magbigyan natin ng kahit man lang 20 minutes, 10 minutes, o isang verse, isang araw, na mabasa natin yung salita ng Panginoon. Kasi, yung salita po ng Panginoon, ay yan ay buhay. Yan ay mabisa. Sabi nga po, di ba? Sabi po dito sa sa Bible verse, Josh 1-8, ang aklat na ito ay kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang inyong paginhawain ang inyong lakad at kung magkagayoy, magtamo kayo ng mabuting kawakasan. So sabi nga nila, every day and night, no? Dapat babasa tayo ng Bible, doon natin mapapagbulay-bulayan yung mga salita ng Panginoon. Yun din yung way ng Panginoon, yung prayers at yung Bible, magkasama po yan lagi. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Diyan tayo, mas lalong lalapit sa Panginoon, diyan tayo lalong lalalim yung ating pananampalataya. Amen? Sabi nga dito, yung Bible is parang navigator. Para siyang Google Maps, Waze. Yung direction niya, doon niya tayo ibibigay kasi yun yung right path and right direction na ibibigay ng Panginoon para sa atin. Amen. Hindi tayo pupunta sa kaliwa, hindi tayo pupunta sa kanan, kundi pupunta tayo doon sa direction daan. Sabi nga niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ng Lord John. Siya lang tanging daan at katotohanan. No? So dapat ganun po tayo mag-isip. Hindi porkit na kaya po ay natutuwa dahil mas inuna niyo po ang Panginoon sa araw na ito. Amen? Sabi ko nga, minsan tayo manghihina, pero kahit na wala ka pang pera, kahit wala ka pera, magsimba ka pa rin. Diyan naman ang kapatid na si Jepoy, para lang magsundo. Magsimba ka pa rin. Oh, di ba? Kasi hindi naman yun ang tinitingnan ng Panginoon eh. Ang tinitingnan ng Panginoon yung puso natin. Yung puso natin na siya ay ating hahanapin, lalo na sa araw ng Friday. Amen. Upang bigyan siya ng papuri pagsamba. Amen? So ang Panginoon, ang pangatlo po, stay away from the distraction. Ano po ba yung mga
pwedeng humadlang sa mga gawain natin para sa Panginoon. Unang-una, ano po ba? Amen? So, unang-una, pwedeng unang-unang humadlang dyan, yung pagsiselfone. Amen? Yung pagsiselfone. O kaya, labahin. O, tama ka dyan. Ay, may labahin pa ako eh. No? Eh, paano kaya kung kunin ni Lord yung mga labahin mo? Hindi ka na niya bigyan ng damit. Trabaho. Di ba? Ay, may gagawin. Ako, meron ako schedule sa tournament namin. Kailangan. I-skip ko muna yung gawain para sa Panginoon. So, it's sad to say na mas uunahin pa ba natin yung makamundong gawain kaysa sa yung papurihan at unahin natin ang Panginoon. Amen? No? Alam niyo po, sobrang igsilang po talaga ng buhay. Ako po ay, habang nare-realize ko nga, habang lalalim yung pananampalataya sa Panginoon, nare-realize mo na, di mo alam. Minsan, pwede ka nang hindi magising sa isang araw. Kahit nakita mo na maganda yung katawan mo, ganda ng kalusugan mo, pero di mo alam eh. Darating na lang yung time, marirealize mo na hindi, nawala ka pananampalataya sa Diyos. Lumisan ka sa mundo na to, nawala kang Kristo sa puso mo. Amen? Kasi wala na nang rewind eh. Hindi na natin maibabalik. Sabi nga dun sa kay Lazaro, di ba? Yung kay Lazaro, sabi niya, tulungan mo ako na kahit malang tubig na isang daliri ay maipatak sa aking mga labi. Pero hindi na eh. Hindi na pwede kasi nga, magkalayo na sila. Malayo ang pagitan nila. Ang hirap dumaan sa... Ang impyerno po, wala pong labasan yan. Pag pumasok ka dyan, at nakapasok ka talaga dyan, wala nang labasan. Mas mahirap po dun. No? Amen. So, ang pang-apat po ay attend to church and to other believers. So ito po, ang ganda nito kasi tuwing Friday, nandito tayo, nagsasama-sama tayo, nakikinig tayo sa gawain ng Panginoon, praise and worship tayo sa araw na ito, at sa mga believer na kasama natin, no? Pero hindi ko naman po sinasabi na yung mga other believer, hindi po natin samahan. Bagkus, i-encourage natin sila na isama natin sila dito. Amen? So yun po yung isang way pa upang tayo ay dumami, maraming kaluluwa ang maligtas. Sabi nga po, isang kaluluwa lang ang madala mo sa bahay panambahan ay maraming libu-libong anghel ang nagsisipalakpakan. Amen? Amen. So, God give us free will to choice. Binigyan po tayo ng ano tawag sa Tagalog ng Sister Bebs? Free will. Kalayaan. Choice. Para pumili. Ano po ba ang gusto nating piliin? Doon po ba sa kabutihan o sa kasamaan? Amen? So, sa buhay po natin, mas piliin po talaga natin, imapunta tayo sa kabutihan. Ilahin natin ang bawat isa, maghilahan tayo para sa ikabubuti ng ating samahan upang ang ating pananampalataya sa Panginoon ay lalo pang lumalim. Amen? Palalimin natin yung relasyon natin sa Kanya. Ituring natin siya na parang asawa ang Panginoon. Bakit? Kasi tayo nga, gusto natin, lagi natin nakita yung asawa natin. How come pa ang Panginoon? Amen? Parang ayaw ni Sister Bebs yung, bakit ganun? So, ganun dapat tayo. Kung gusto natin lagi nakikita yung mga anak natin, kahit malayo tayo sa pamilya natin, dapat ganun din tayo sa Panginoon. Amen? So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa ay may natutunan po tayo sa umaga ito at nawa ay lalabas po tayo na dala-dala natin yung salita ng Panginoon. So, sumayin niyo po sa close sa prayer. Lord, thank you, Father God, sa maiksing Bible exhortation, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, nawa po, Panginoon, ay turuan niyo pa po kami, Panginoon, kung paano kami lalapit ng gusto, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa sa iyong banal na Espiritu na siyang gumagabay po sa amin at kami, Panginoon, ay na magpasakop sa araw-araw na aming buhay upang sa ganun, Panginoon, ay kami ay mamulat, mag-transform, Panginoon, kung paano namin lalakaran, Panginoon, ang iyong mga salita. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray.
Amen.